Hello mga ka-legit Davercats, Bossing Big Soto, abay nag-react patungkol sa mga naglalabasang issue sa kaperahan tungkol sa kanilang show na Eat Bulaga. At narito ang ilan sa mga updates patungkol dyan. At isa sa mga Eat Showtime hosts, abay pumalag sa isang issue ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, of course, nais ko pong magpasalamat sa inyong mainit na suporta na lagi nyo pong ibinibigay sa ating pong channel. Maraming salamat po. And of course, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel natin, wag nyo pong kalimutang i-hit ang ating subscriber button at i-hit nyo rin ang bell para kayo po yung unang-unang makakapanood sa mga videos. Maraming salamat. And for today's video, ito na nga, dahil pinag-uusapan ngayon, kalat na kalat, pagkatapos pong maganap ang April 6, siguro po lahat talagang di pa rin makamove on dun sa pangyayari na yun, pero tayo syempre tanggap na natin, sige na, number 1 na kayo sa rating nung April 6, pero antayin nyo yung pasabog ni Bossing para sa kanyang kaarawan dahil pagkatapos nga na i-announce ni MVP kahapon lang po yun inilabas na magkakaroon na po ng mas malaking studio, ililipat na po ang Eat Bulaga doon po sa Meralco Theater. Dahil ito po pinarenovate ni MVP or Manny B. Pangilinan, ay talaga namang may magagandang magaganap at may mga idadagdag dito po sa nasabing barkadahan. So, dahil po sa mga issue na pinadapa daw ng Eat Showtime ang Eat Bulaga, samantalang hindi nila nakikita yung variables, yung mga rason kung bakit tumaas ang kanilang rating at yung kanilang viewership dahil sa dami ng mga platforms, combination yun Siyempre 4 versus dalawang channel lang, dalawang channel lang napapanood sa Free TV ang Eat Bulaga, yung RPN 9 tsaka po ito pong GMA or TV5, samantalang ang Eat Showtime 4 na channel, Kapamilya Channel, A to Z, GTV Channel, and GMA Network. So, 4 versus 2. Sino ba naman talagang tataas ang viewership mo doon? At the same time, curious ang lahat ng mga tao kung ano magaganap sa first day po nila. Dahil pinatakam nila ng gusto. Grabe po yung promotion na ginagawa ng GMA bago pa po dumating ang April 6. And this time, ito na yung totoong laban na tinatawag natin. At meron lang pong nilinaw ang ilan sa mga TVJ Productions kasi hinahanap ko po yung news na yun Naglabas po nun is Abante na parang sinasabi nila doon na parang nagkakaroon daw ng problema ang TVJ Production or ang Eat Bulaga when it comes to money. Nasabi nila na nalulugi na daw ang Eat Bulaga, Mariosep. Kung talagang nalulugi ang Eat Bulaga, guys, hindi po yan hahanapan ng mas malaking venue dahil dagdag po yan sa kanilang gagastusin, dagdag po yan sa production cost. Kung nalulugi po yan, hindi na po magdadagdag yan ng mga additional na mga segments, hindi na rin po magdadagdag ng additional host yan dahil may usap-usapan na may mga panibagong host na ipapasok sa Eat Bulaga. Kaya naman isa sa mga news din po na sinasabing ang TVJ ay willing na mag-shell out ng pera para sa Eat Bulaga. Kasi hindi naman po nila ilalaban sa korte yan kung pababayaan lang nila. Sabi dyan, TVJ naglabas ng pera sa Eat Bulaga at Tasha, ito daw po di umano ang pambato at pangtapat sa Showtime. True kaya na medyo nagiging mainitin daw ang ulo ni Sir Joey De Leon lately. Medyo nag-a-adjust pa raw kasi ito sa kanilang pagiging producer ng Eat Bulaga. Usap-usapan kasi na ang producer ng TV5 hands-on sina Tito Vic and Zoe sa finances nito. Siyempre, bilang isang producer, kailangan nakikita mo yung in tsaka yung out ng pera. Tulad daw kasi ng isang negosyo, sa simula talagang kailangan mo muna mag-shell out para sa mga gastusin ng programa. Oo nga raw at marami naman itong commercial load pero ang dami rin di umanong expenses ng programa. At totoo rin ba na minsan nagkakaroon sila ng disagreements, na bagay na itinanggi ng ilan sa mga TVJ, itinanggi po yan ng Tito Vic and Zoe patungkol sa bagay na ito. Siguro kung magkaroon man sila ng misunderstanding pero hindi para personalin nila yon, it is all because of the business, diba? So,
Dahil po dito ay willing sila na ipaglaban at gusto po nilang ipaintindi sa publiko at sa legit Davercards na hindi po totoo na sinasabi ng ilan na nalulugi na daw ang Itbulaga. At isa rin po sa mga talaga nagpagulat po sa atin dahil isa sa mga It Showtime host ang pumalag patungkol po sa pagpapasabong sa Itbulaga at sa It Showtime. Pumapila ang Rocksteady member na si Teddy Corpus sa publiko na itigil ang pagpasabong sa mga noontime show. Ipinapaalala rin niya ang kanilang layunin na magpasaya lamang ng mga manonood. Ito'y matapos ang unang araw ng pag-ere ng kanilang It Showtime sa GMA7 ay noong April 6 kung saan ikinumpara sila sa Itbulaga. Yung pinag-aaway nyo kami pero bakit di nalang tangkilikin parehas, which is true. Yes, may competition, minsan talo, minsan panalo. Pareho gumagawa at nagnanais mapasaya kayo. Wika ni Corpus sa kanyang post sa Twitter. Kung di ka masaya sa isa, edi doon ka sa kabila at wag ka na lang manira. Focus ka sa TV mo at wag sa TV ng kalaban mo, sabi niya. Isa si Corpus sa mga regular host ng It Showtime kasama sina Vice Ganda, Ann Curtis, Karil, Bong Navarro, Kim Chu, Ogie Alcacid, Jugs Jugueta, Ryan Bang at Darren Espanto. Marami po ang nagpapalagay na ang statement nga nitong si Teddy Corpus ay parang ang pinapatamaan niya ay walang iba kundi si Manny Christopher Min. Doon po sa kanyang Twitter or dating Twitter na ngayon ay X, sinasabi po nila o tinatag nila si Christopher Min dahil isa nga ito sa mga bashers ng It Showtime. Yun po ang sabi nila. And ang point of view lang natin dito, tama naman yung sinasabi ni Teddy Corpus, diba? Nasa kamay mo ang remote. Ikaw ang mamimili kung sino ba talaga yung susuportahan mo. At ang pinaka bottom line lang dito is ang maganda lang sa It Showtime, vocal po sila sa pagsasabi na hindi nila kayang tapatan ang Itbulaga dahil ang Itbulaga po ay isa sa mga historical at talagang masasabi mo talaga na nasa history na ng mga Pilipino na for without mga parang pag may bata may Itbulaga. For how many years? 44 years. Diba? 44 years of existence ng isang noontime program ay ano na po yun, talaga masasabi mong historical yun at wala na pong pwedeng magpadapa sa kanila kasi nga diba parang sinasabi nila nagbabago daw ang henerasyon, may mga Gen Z na talagang masinahanap yung mga galawan na hindi nakikita sa TVJ, pero let's admit na talagang sa entertainment factor pa din or dun po sa klase ng entertainment na binibigay ng dalawang noontime program, talagang masasabi mong panalo talaga tayo tayo talaga ang pinakapanalo. Tama naman si Teddy na kung sino man yung gusto nyong suportahan, dun tayo. Huwag na tayo para mag-away-away at magsiraan pa sa isa't isa. So mahalin na lang natin kung ano po yung binibigay nila dahil in the end, tayo rin naman po talaga yung nakikinabang, 'di ba? Sila naman po ay ano lang, ang kanila pong purpose is to make people's happy and to make people entertain. Kasi kaya nga po nasa entertainment industry po sila eh. So kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, The REDS TV. God bless everyone!